Tingnan ninyo mga kalokohan, binalik din doon pala sa dati. Itong restriction sa pagpasok ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Nakakita, bawal pumasok ang Pilipino. Ako mo naging foreign citizen na siya, kailangan may visa. Mga kaibigan, kailangan daw may visa para makapasok dito. Buti yung mga Pilipinong may foreign passport, hindi nire-require ng visa do sa kanilang bansang kinaroroonan mga kaibigan. Dito i-require. Yun daw mga may asawa, yung kamukha rin nun dati. Ba't hindi babagsak ang remittance ng mga Pilipino overseas Filipinos, mga kaibigan? Dahil sa mga maling patakaran. Yan yan ang nakikita kong dahilan doon po sa tawag dito, doon sa pagbagsak ng remittance ngayon, di ba? Ba't ka pa uuwi? O halimbawa, ikaw Pilipino, nasa Japan ka, hindi ka taga ron, hindi ka naninirahan doon. Alam ba ninyo hanggang ngayon, yung mga na-stranded nung nakaraang taon pa sa Japan, nung unang ipatupad nila yung travel ban, hanggang ngayon nasa Japan Tuwan-tuwa yung mga kababayan natin Pilipino Bakit? Ba't di matutuwa? Kahit wala na silang visa, tourist lang silang pumasok doon. Pinapayagan sila ngayon magtrabaho. Kung meron sila mapapasukan ng trabaho, okay lang yun sa kanila. Hanggat merong travel ban. Hanggang ngayon nandun Hindi pa nagsisiuwi yan At binigyan siyempre hindi na huhulihin yun, hindi pagbabayarin yun kung overstaying man sila. Mga kaibigan, hindi nga sila yata nire-require na magpa-renew ng kanilang o kumuha ng extension. As is where is lang. Kung basta inabutan ka, nandun ka, magtrabaho ka na lang dyan kung gusto mong magtrabaho, para kumita ka. At pag may ayuda, kasama sila yung mga nabigyan ng ayuda last year, nakasama doon. Pati yung mga na-stranded, balita ko, sa mga Pilipino siyempre, pati ibang foreign nationals nakasama din doon sa kuwan. Dito hindi sabi ko nga sa inyo, ano ba nagawa nitong administrasyong ito maliban sa distraction, maliban dyan sa mga puro salita na hindi nagkatotoo? Wala Ang masama, dito lamang sa Pilipinas, nagtaasa ng presyo ng bilihin. Katulad ng sinasabi natin, pag ang masama sa tumaas ang bilihin, hindi na yan bumabalik sa dati. Di ba? Hindi na babalik sa dati yan. Ano sabi natin? Nag-shortage ang baboy. Bakit? Sila nagmanipulan yan sapagkat gusto nila umangkat ng baboy at lahat ng pwedeng angkatin na pagkain. Mga kaibigan, di ba? Yan ang sinasabi ngayon, di ba? Ano ang sinasabi ng mga senador? Tinatanggal yung taripa. Tatanggalin na yung taripa sa importation. Babawasan para makapagpasok ng mga baboy dito sa Pilipinas. Tama tayo Yun lang talaga ang purpose nitong gobyernong ito pinsalain ang taong bayan. At para hindi ka makapagreklamo, tatakutin ka. Hindi ba? Kaya tayo, maswerte, merong mga organisasyon na maninindigan kamukha nung isang bayanan. Umpisa pa lang yan. Alam natin na maraming wala nang natutuwa. Sila na lang natutuwa sa sarili nila.
Ultimong lahat ng panloloko ginagawa. Ultimong na nag-positive sila sa COVID, ginagawa na nilang malaking balita yun para masabi lang na existing sila, mga kaibigan. Di ba? Ang tao wala nang pakialam. Wala naman pakialam kami dyan eh. Magka-COVID kayong lahat dyan. Ang pakialam namin, problema rin namin yan eh. Di ba? Ang balita, pagka kayo natigok dahil dyan sa COVID, di ba? Si Roque, halimbawa, di ba? Ay isa pa. China kayo ng China ng bakuna. Ano nangyari? Bakit nag-positive yung nabakunahan na? Di ba? Si Sinas, nabakunahan eh. Yan yung sinasabi natin na isang taon eh. Mga government officials eh. Matataas na government officials ang may access do sa bakuna. Una pa sila. Ngayon, ang mamamayan, hanggang ngayon, wala. Nga. Si Galvez, mga kaibigan, nagpunta pa ng India. May dala ka ba? Asan ang bakuna? Ang laki na ng nautang ng Pilipinas, puro dyan nyo dadalhin. Pag kinuwenta mo, yung pondong inutang at pati na yung pondo ng Pilipinas na inilaan nila para sa bakuna, lahatin mo na yung buong mundo. Kuwentahin mo inilaang pondo ng malalaking bansa, mayayamang bansa para sa kanilang bakuna. Pinakamalaki, Pilipinas. Pero walang bakuna. Tapos yung bakuna pala na dumating dito, galing China, may tagas. Nakakita ng ibang bote ron, meron ng tagas yung nag-leak na. Mga kaibigan, di siyempre sira na yun. Di ba? Yun namang isang bakuna, galing yata sa AstraZeneca. Alam nyo kung ano depekto nun? Sobra. Di hindi depekto yun. Kasi isang bakuna pala nun 10 turok para sa 5 tao. Mga kaibigan. Tapos sinohold nila yan. Ngayon lang sinasabi ni Digong nyo na gamitin na raw yan. Ewan ko kung saan nila gagamitin. Para sa isang botelya pala nung bakuna na yon, para sa 5 tao na, 10 bakuna, magagamit yun. Ito na naman, nagsasabi na naman, meron daw darating mga galing Johnson & Johnson, mga ganyan. Nakipag-usap na raw. Si Galvez, nagpunta pa ng India. Mga kaibigan. Tingnan ninyo, India, gumagawa ng sarili nilang bakuna. Di ba yan yung India ang daming ginagawang gamot niyan. Ipinanlalaban dun sa mga gamot na nanggagaling sa Amerika, sa Europe, di ba? Yung mga kilalang brand. Ito, mga hindi kilalang brand. Kaya, may mga mabibili kang murang gamot Yung generic, di ba? Sa pagkakalam natin, iba dyan, galing sa India nakapagmamanufacture sila. At may balak daw na dito magtayo, itong si Galvez, magtayo ng sariling gawaan na ng bakuna rito sa Pilipinas. Mga kaibigan. Puro kayo ganyan puro kayo salita Samantalang meron tayo dito, yung sa Zambales, pinansin nyo ba yun? Ngayon, sasabihin nyo, kailangan natin yung ganyan. Di ba? Paano? Yung mga binabaliwalaan ninyo, yung mga Pilipino na nakaka-imbento. Pag sarili nyo, wala kayong tiwala. Kaya ito, nagagamit tuloy sa ibang bansa. Mga kaibigan, ewan lang natin, ano ba naging findings? Hindi nyo pinag-aralan Kung kung yun pwedeng magamit talaga sa COVID. Kung pwede, napakamura
Di ba? Oh. At hindi lang mura, kundi handa niyang gamitin nyo, ipagamit ng hindi malaki ang gagastusin ng Pilipinas. Mga kaibigan, may kasamang labor of love. Ha? Yung pong bakuna na yun. Eh, hindi naman pinag-aralan eh. Di ba? Hindi pinansin eh. Nitong Department of Health, mga kaibigan, hindi binigyan ng pagkakataon. Madaling sabi. Ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit bumagsak ang remittance ng mga OFW, at saka ng mga overseas Pilipino? Kasi diyan ang gagaling ang dollar natin, di ba? Na pinambabayad natin sa mga utang at saka yung mga kalakal na kailangan dito sa Pilipinas bilhin sa ibang bansa, di ba? Dollar ang ginagamit diyan. Ngayon kung wala nang remittance, wala na itong bansang ito, mga kaibigan. Lalo na puro incompetent ang nakaupo. Incompetent inutil. Mga kaibigan, walang silbi. Walang silbing gobyerno. Tingnan nyo, nakakatakot itong paglaki ng bilang ng mga kaso ng COVID. Pero sila parang di nababahala eh. Hindi ba? Panay pambobola pa ginagawa eh. Meron na palang jingle yun ang pangit nung jingle nyo, ang badoy. Yung jingle ni Sara, Pempen di Sara Pen. Ang pangit. Run Sara Run, yung kantang Run Samson Run. Piracy pa eh, mga kaibigan eh. Wala naman kayong copyright niyan eh. Ginagamit nyo yan, hindi nyo ba alam yun? Labag sa batas yan eh. Piracy law. Merong nagpasa sa akin eh na nakakuha na sila gumawa na ng jingle Yung jingle yung Run Samson Run. Piracy yun eh. Nilagyan ng lyrics na ang pangit ng pagkagawa. Ang baduy, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kung titignan ninyo mga desisyon sa Korte Suprema, laging kasama si Justice Carpio kung saan ang tamang posisyon. Nandun siya lagi sa tamang posisyon. Kaya maraming, lalo na itong gobyernong ito, minura nga siya, di ba? Kaya sabi ni Justice Carpio, isipin mo, minura ako eh. Di ba? Minura siya ni Digongyo. Hindi kanya ako nagtataka at nagagalit. Natutuwa pa nga ako eh. Kasi pati Diyos minura niyan eh. Isipin mo, kasama ako dun sa minura niya. Pati Diyos minura niyan. Mga kaibigan, di ba? Yun, mga kaibigan. Wala kasing issue eh. Walang issue kay Justice Carpio. Malinis ang pangalan niya. Katunayan, yung Korte Suprema binanatan niya sa column niya sa Inquirer eh. Hindi ba? Yung Gods of Padre Paura. Yan ang talagang bansag dyan sa Supreme Court eh, mga kaibigan. Mga Diyos ng Padre Paura o sa Padre Paura. Di ba? Dahil ang Korte Suprema nasa kalye Padre Paura yan eh. Mga kaibigan, na hindi ginagamit
yung kanilang constitutional mandate. Di ba? Na binanggit doon sa column niya. Sumagot nga itong si Kwan yung Chief Justice ngayon. Sumagot na kesyo, yan daw alam nilang merong ganyan, kaya lang matagal daw yan bago nila ma-exercise. Hindi totoo yan mga kaibigan Kundi pa ho nagsalita si Justice Carpio, hindi malalaman ng publiko o maipapaalala sa publiko na merong malaking pananagutan ng Korte Suprema kapag katulad niyan sa mga nangyayari ngayon, mga kaibigan, na pag-abuso, ginagamit sa pag-abuso yung pong mga search warrants, di ba? Tapos may namamatay, isipin mo ang nag-i-issue ng search warrant hukuman. Ano ba yung hukuman? May nasa ilalim ng pamamahala ng Korte Suprema yan Mga kaibigan, under nila yan at merong provision sa ating saligang batas na kailangang i-exercise. Katulad nung sinasabi ko na moto proprio Di ba? On their own, meron silang power. Tumama na naman tayo. Di ba? Yun ang sinasabi ni Justice Carpio sa kanyang column sa pahayagan na sinagot kanina nung nakaupong Chief Justice ngayon. Sino ba Chief Justice ngayon? Si Peralta. Mga kaibigan, hindi raw basta-bastang magagamit na kesyo kailangan daw pag-aralan. Anong pag-aralan? Pag-aralan pinagsasabi ninyo. Pag sa ikabubuti ng bayan, di ba? Gusto nyo masira na talaga lahat yan? Masira na ang batas dito sa Pilipinas? Kailan kayo aaksyon? Kailan ninyo gagamitin yung kapangyarihan ninyo na sinasabi nga nasa saad sa ating saligang batas? Mga kaibigan, yung responsibility bilang ultimate guardian of the constitutional rights of the people na sinasabi ni Justice Carpio na nasa konstitusyon yan. Na sinisiguro na ang Supreme Court ay pwedeng tugunan ang anumang mga gap, yung mga puwang na yan or inadequacies, mga hindi tamang nangyayari, in the law by promulgating rules to protect the people's rights concurrent with the exercise of its judicial power. Sabi ni Carpio, these rules cannot be repealed. Hindi naman pwedeng palitan yan, yung kapangyarihan yung yan, ng Kongreso. Gamitin ninyo, di ba? Halimbawa, ito sabi ni Carpio, nagbigay siya ng tatlong halimbawa na ginamit ng Supreme Court ang kapangyarihang ito na nasasaad sa saligang batas. Yung kanilang power na umaksyon. Bakit nanonood lang kasi kayo Di ba? Pinanonood nyo lang, mali na nangyayari, nakatingin lang kayo. Ginamit na pala yan noong 2007. Naglabas sila ng ruling sa writ of amparo. 2007. Di ba? Yan yun. Yan din yung kapangyarihang in-exercise nila sa pag-promulgate. Paglalabas ng desisyon para sa writ of amparo.
2007. Noong 2008, naglabas din sila. Yan din yung in-exercise nilang sinasabi ni Justice Carpio yung nasa konstitusyon. Sa paglabas nila ng ruling para sa writ of habeas data. At noong 2010, naglabas din sila ng writ of kalikasan. Ito, hindi pa nga ito. Itong issue ngayong nangyayari, under nyo yung mga judge na yan, kitang-kita ninyo ang mga depekto sa pag-issue ng search warrant. Hindi kayo makaka-action? Di ba? Ano yan? Walang nagre-review. Patingin nga nung, kasi daw walang, sabi nitong Chief Justice ngayon, yun daw kasing mga search warrant na in-issue, dun sa mga nagkaroon ng patayan, hindi pa raw ibinabalik ng mga pulis o ng militar yung kanilang report, incident report, para daw sila makagawa ng aksyon. Di, i-compel mo sila. Di ba? Bakit ka mag-aantay? Justice ka, mag-aantay ka. Ano ka, wantamad? Nag-aantay ka ng malalaglag sa puno. Yun ang paliwanag ni kanina, ni Bersamin. Inaantay daw pa raw nila na bumalik sa court yung, di ba? Kasi nag-issue ka ng search warrant, ikaw yung court. Pagkatapos ginamit ngayon ng mga pulis yan. Yun nga, may nagkamatayan doon. Dapat babalik yung pulis doon sa korte para isubmit nila yung kanilang report sa pangyayari. Kung paano mga nangyari doon. Yun daw ang iniintay nila. Ba't ka mag-iintay? Para ka nalalaglag na si Juan Tamad na nakahiga. Pagkatapos, nag-aantay ka ng malalaglag na bunga, sasaluin ng bibig mo. Ganun ba yun? Yung ba trabaho nyo dyan sa Supreme Court? Ayan ang sinasabi natin. Kaya kita ninyo, hindi ako nag-aral ng abugasya. Common sense lang, mga kaibigan. Di ba? Sinasabi na natin na, bakit hindi makapag-exercise ang Korte Suprema? Kaya sabi ko rin, kasi nagsimula ito nung sabihin natin na nasabi natin ito dun sa isinagawang interview ng JBC dun sa mga candidate na maging Chief Justice. Di ba? Kasi napanood natin yung kapraso, yung interview kay Perlas Bernabe. Mga kaibigan, ano napansin kong pagkakamali sa JBC? Wala silang membrong pangkaraniwang tao na hindi abogado. Dapat hindi abogado. Katunayan ang dapat sumusulat ng ating saligang batas, hindi abogado. Pati nga mga batas natin, dapat hindi abogado Pag abogado, kaya naleleche batas natin. Pagka abogado gumawa. Pag hindi abogado, ang iniisip niya yung talagang makatarungan. Di ba? Ang abogado, hindi. Ang iniisip niyan, puro technical. Di ba? Hindi katulad pagka hindi abogado, ang iniisip niyan, ano talaga yung mabuti. Di ba? Katulad sa paglikha ng saligang batas. Ano sinasabi natin? Yung dapat ang mga susulat ng saligang batas, hindi na kailanman pwedeng pumasok sa gobyerno. Hindi ba? Yung mga aalisin na nila yung interest nila ron sa gobyerno. Bakit? Para maiukol nila ang pagsulat sa batas.
para talaga sa kapakanan ng tao. Hindi para magkaroon sila ng titulo, magamit nila na kanilang credential sa pagpasok sa gobyerno o pagkandidato. Bawal na kayo. Ganon din sa JBC, yung Judicial and Bar Council. Ang trabaho nila, mag-interview. Pagkatapos ng interview, sila magre-recommend, di ba? Sa presidente kung sino ang gusto nila o pasado sa kanila na pumalit bilang Chief Justice. Susunod na Chief Justice. Mali eh. Dapat meron doon, hindi abogado. Mga kaibigan, narinig ko nga yung tanong, di ba, kay Perlas Bernabe na siya, ang sagot niya pumapabor siya dun sa yung ginawang hindi pagre-release na ng salin. Pinatupad nitong si Martires dyan sa ombudsman. Wala nang salin na pwedeng ilabas, mga kaibigan. Kasi raw yan ay ginagamit sa pangungutong. Labag sa batas yun. Paano kang magiging Chief Justice? Associate Justice pala, hindi ka pwede. Bakit? Batas yun eh. Hindi ba? Kayo ay gumagawa ng pasya batay sa batas. Saan may babase yung tama yung ginawa ni Martires? Sige nga. Mga kaibigan, nakasaad sa batas yung requirement yan sa mga public official Obligasyon yan. Alinsunod sa batas. Mga kaibigan, para sa pagkakaroon ng transparency. Hindi ba? Bakit mo sasabihin sinasangayunan mo yun? Hindi ba? Batas yun. Ibig sabihin, kinokontra niyo yung batas. Hindi ka pwedeng, kahit na justice na associate, hindi ka pwede. Kahit judge nga, hindi ka pala pwede. Sipin mo, tagal mo dyan. Yung pala opinion mo. Mga kaibigan, di ba? Yung pala ang paniwala mo. Pwede pala yun. Pwede mo pala labagin ng batas. Hindi pwede yun. Mga kaibigan. Dapat dyan, yung JBC. Maglagay sila dyan. Dapat ang composition yan, hindi lang mang abogado. Hindi limited sa abogado. Dapat merong kamukha ng pangkaraniwan tao na pwedeng magtanong sa mga kandidato, di ba? Sa JBC. Dapat ang tinanong mo dyan, ano masasabi mo? Doon sa kaso sa naging desisyon ng Korte Suprema, sa kaso ni Halusos, na hindi na siya pwedeng kumandidato, disqualified. Sinang-ayunan nyo ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC. Pero, pagdating kay ERAP, si ERAP pwedeng kumandidato. Gayong, iisa lang ang nature ng kaso nila. Parehong pumapatak yung kaso nila sa moral turpitude. Involving moral turpitude. Na nakasulat sa batas na ang sino man na nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude at napatawa ng parusang kulong na 1 taon pataas ay hindi na maaring disqualified na habang buhay na humawak ng tungkulin sa gobyerno. Isipin ninyo yan. Pareho yun involving moral turpitude, rape. Si Halusos, hindi siya pwede, okay.
Ba't si ERAP? Plunder. Moral turpitude. Oh, mga kaibigan, bakit pwede? Ngayon, ang tanong, kung ako magtatanong, hindi itatanong ito eh. Ha? Ng mga judge eh. Kung kayo, kung halimbawa, may bumangong usapin na katulad niyan, ano po ang dapat gamiting desisyon? Ha? Sa yung kaso ni Halusos o yung kaso ni ERAP? Oh, mga kaibigan, yun ay tanong nyo. Kaya bang itanong yun? Hindi nila maitatanong yun, mga kaibigan. Di ba? Kasi pare-pareho silang abogado. Ayaw nilang ma-offend yung kapwa nilang parehong abogado. Lalo na, matataas na pwesto yung pinag-uusapang dumadaan sa inyo. Di ba? Oh. Pakikinabangan niyo yan. Pwede kayo ito lang tatapatin ko kayo. Maniniwala ba kayo? Meron naging member ng JBC. Naging justice pa ng Sandigan Bayad. Kaya naging corrupt yan eh. Oh, gusto niya banggitin ko kung sino? Si Raul Victorino. Ano yan? Ang daming kaso niyan. Estapador. Mga kaibigan. Bago naging justice ng Sandigan Bayan yan, naging membro ng JBC yan eh. Oh, mga kaibigan, paano nangyari yan? Yan ba makapagtatanong ng ganon? Hindi makapagtatanong. Maraming kaso eh. Siya mismo maraming kaso. Pakalain mo, naging justice pa ng Sandigan Bayan. Anak ka ng mga kaibigan, oh. Dapat umaksyon ng Korte Suprema. Ha? Kailan? Kailan nyo gagawin yan? Pag baboy na at wala nang maniniwala sa inyo? Hanggat may pagkakataon pa dahil kayo yung huling pag-asa eh. Diba? Nakikita nyo na bulag pa kayo. Kailangan may magsasampa ng kaso, kailangan may raw. Oh, may dahilan na naman, di ba? Wala pa raw yung report. Aba, i-compel mo. Sabihin mo, yung report. Di ba? Ibigay nyo. I-submit nyo kaagad yung report. Oh, pwede palang patagalin yun. Bahala pala sila sa buhay nila kung kailan nila gustong isumite yung kanilang report tungkol sa ginawa nilang pag-serve ng search warrant. Ba, hindi pwede yan. Mga kaibigan, oh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y
puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,